Andam ka ba ning kabuntagon, sination, dugang pang pagpadayag sa Dios kanato? Andam ba ta? God is good? God is good. Amen. Now, all the things that had happened in 2023, limtan na nato to. Amen. 2023, human na to. This is another chapter. This is another year. This is another chance. This is another opportunity for every one of us. Palakpakan na to ang Diyos. Amen. Amen. This year brings us new hope. And matag sa every time, every year, especially in the middle of the year, Philippines is different. Mga kaigsuunan, this reflects, the Filipino culture reflects that we are optimistic, that we are hopeful, that we are thinking that the bad things happened with, we integrated it with the superstitious belief nga sagulan pagani nga magsaba-saba para muhawa ang dimalas ug ang demonyo. Pero ang problema, kung ang demonyo asa ka, sulit niya pong muhawa. Kaya imo pa mang tawgon, imo pa mang papuyon. Pero mao na itong totoo. Magsaba-saba yun. Ug ang mga mugbo, mag-lukso-lukso sa paglaong nga basin padayag mo taas. Ug di madalag chiriper. Lukso-lukso na lang ta sa New Year. Mao na yung ginauma na to. O niya dayon 13 ka prutas. Ang 13 manunta di malas sa tuo-tuo. Oh. O niya, magkulik tag 13 kalingin nga prutas para kuno walay di malas. Perme na buenas. Makaigsunan kanang tanan, tuo-tuo lang. Besan pag imong doblehon ang prutas. Di ginamuwala ang dimalas. Kung dili ta kabalo mo sunod sa unsay pulong sa Ginoo. My question is, what would you expect? What do you expect this year? Are you willing to step into a new direction to this expectation? Kaya matagusan na ito, ga-expect yun. Sana magkapira na ako. Sana magkabahay na ako. Sana magkapamilya na ako. What would you like to be? What would you like to be? Unsa imong doko kayo nga pangandoy o tinguha makaigsunan. Hinumdum me that we are made for more. God's big plan for a big life. It does not mean big life, very, very luxurious life. But what I mean, big life means big purposes that you want to accomplish in your life. Okay? God made you for more. Just look at Adam. Adam has given a massive responsibility with a massive stewardship expected. Mao gihapon makaigsuunan. Ang ato nang ginikanan gitagaan ining dako gid kaayong tahas. O ang dako natong tahas nga latasonon makaigsuunan kausaban sa kinabuhi dili lang sa building. Salamat sa building. Mao nito datong progress makaigsuunan. But it's not just a building. Church is not just a building. God will surpass our expectations based on faith, not on what we have done. What we have done is past. Human na to. Dili na to pwede pang mahitabo. Busa makaigsunan, hinumduman ta ka, gibuhat ka sa daghan pa. Daghan pang katuyuan. Daghan pang mga buluhaton. Daghan pang mga assignment. There's more. We are made for more. Missions, outreaches, churches, purposes. Ganahan ang Dios mutanaw sa simbahan nga mabungahon. Mabungahon o daghan kayong bungang makit-an. Kinsa kakaron igsuon, dili pa na maopohon. Kay ngano man ang Dios ng lantaw, dagkong butang sa imong kinabuhi. Dili butang nga real nga butang tangible, not the tangible things, but changes, fruit
of the Spirit. God is preparing us. Do you know why? Those crises had happened. Kadto makaigsuonan ang Dios nag-andam nato sa daghanang pang mga butang mahitabo sa atong kinabuhi. Okay? Busa nga ning panahon na makaigsuonan mangandam ta. We will be hoping for the best, but also prepared for the worst. Mangutana ang uban, what will be the 2024? That's a wrong question. The question should be, what I will be in 2024? What do you want in 2024? We're expecting 2024 nga moabot og ni ana. Ug unsa may mahitabo og ni ana ang 2024? Mao nang uban gahimog New Year's resolution. But I'm not talking about New Year's resolution, but God's transformation in your lives, because New Year's resolution, mura lang kag nagsuwat og kining saad sa hangin. Ang atong pangutan-on ug unsa kay katuyuan kung ang Dios man nagplano, dili man tingali ni siya sa lagma lang. It's not by chances. If God will give you opportunities, it is His choice. So we will also make a choice. Dili na mga makaigsunan kahigayunan lang. Kay sa tinuod lang, if you must make a choice to take a chance or your life will never change. Dili gid mausab. Kung kining kahigayunan imong palabyon og di nimo tuyoon nga pilion, why may tabo sa imong kinabuhi? Another year na sad, 2025. Hopeful. At the end, makaigsuonan, frustrated. So we must look for ways. What's the mind of God? Unsay hunahuna sa Dios? Now let's look to the mind of so many Filipinos with this bahala na mentality. Anong kaya sira-sira? What will be, will be. Oh. Kanang gikanta bitaw sa Beatles nga niingon siya nga letter B, letter B. Ano? Mo man na siya? Letter B. Kanang o sa mahitabo mauna na. Dili makaigsuonan kinahanglan kabalota nga mupili. We have to choose. Maybe dili ka makabuot sa asa kang panimalay na himugso. Sa dapit asa ka na tao. Itawag usahin nato nagkapalaran, pero iapil na nato ang atong kahintang sayop na magaigsunan. Di ka makabuot sa ubang mga butang, but you can make a choice. Ayaw ipasangil sa kapalaran o badli sa palad ang imong kahintang sa tinuod lang. Dunay plano ang Dios in spite of the situation. Dunay lahi nga plano. Una nga kasagarang New Year, magaigsunan, grabe ang Pilipino sa palihi. Palihi, what's the English of palihi? Muna'y problema ron. Mas may English ang palihi. Kana bang toto ba nga mura og kinahanglan yun nga magsuot og polka dots. Maamot pa, new generation, wa natingali ana. Pero makaigsunan na agyapon, mapasa sa mga katigulangan, kanang mga hunahuna ngay nga na. Mas maayo makaigsunan pangitao na to ang direction for 2024. Now let's look in Proverbs 20:24. God has made us for more in 2024. And what is Proverbs 20:24? The Lord directs a man's steps, so how can anyone understand his own way? The Lord directs a man's steps. Sa laing translation, the steps of the good man are ordered by the Lord. Di kinahanglan makaigsunan, mahibala nato nga sa tinuod lang ang Dios maoy nagbuot sa atong agianan. Busa unsaon man sa tao pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Na ay mga tao magyong plano-plano. Bisag unsa ka maayo atong plano, mga igsuon sultihan ta mo di gid na mahitabo sumala sa imong pagpili. Kung dili nimo pilion ang kabubuton sa Ginoo, mas sayon mo pili sa kabubuton sa Ginoo kaysa imong kaugalingon, because tomorrow you'll never know. Wa ka mahibalo, wa ka masayod. Kaya naatay mga plano gitawag natong sayop paltak tungod kay wa na mahiuyon sa plano sa Dios. Pangutan-an, Ginoo, plano ba nimo ni? Imo ba ning plano nako? Ug kuno na mga pahitabo, ingon po ka nga, Lord, nga man itong nahitabo, kung sa di imong plano. Kanako. Kay usahay manggod makaigsunan,
ang atong hunahuna, pangkaugalingon lang. Hunahuna ang mga problema, maunay mo tug-an usahay ug unsay gustong mahitabo sa Dios kanato. Amen. Unsay usbunonon sa atong sulod. Unsay ayuhonon sa atong sulod. Ngano man ni Lord gitugot man nimo ni. Ana ba mangutana kas Ginoo kung unsang direksyon ayaw sa katong imong kaugmaon. Kay kung mudito ka diretso sa kaugmaon unya di ka andam sa imong karon sa imong kaugalingon, pagpagyapon ang imong kaugmaon. Busa makaisuna ipauhoy-uyon nato sa Ginoo. Kay Ginoo ra gyud nasayod sa tanan. Naabay kulon nga magbuot sa magkukulon. Is there any path that will try to dictate the pattern? No. Kita makaigsuunan, mag-agad na kita sa plano sa Ginoo. Di na to pugson. O kung makita na to, mo na iyang kabubuton, kinahanglan nga imong sugton. Unsaon imong pagkahibalo? Kaya maubang mga tao, gaagad o lain-laing mga maagi, mahibalo sa ilang kaugmaon. Maghimalad, horoskop, unsa pa na mga totoo, badlis kuno sa ilang palad. Magkaigsunan, God give us a guide. The Holy Spirit is our guide. He will let you know what is going to happen. Unsay mahitabo, unsay dagan sa imong kinabuhi, sabta kuno nganong naing-ana na. Panagsara ta usahay nga itong dagan sa kinabuhi, mag-awat-awat tatas uban. Pero makaigsuunan gusto sa Dios nga lahi ka sa uban. You are unique. You're designed different. And God has a different plan, different path for you. Ayaw ingon nga, ing-ani ko anak, ing-ani po no. No. Di kita kabuot sa ilang pilion nga kurso o sa ilang gusto. E nga no, igsuon, God has planted the desires in their hearts so kung sa iangay nilang buhaton. Busa, suportahan nato paluyuhan. The Holy Spirit will show us what is going to happen. Nakahibalo na ba tayo kung sa may tabo, nining maong malabot ng mga panahon? No? Kung imong banaon, we are in the verge of war. There are so many predictions, human analysis that it seems without God's intervention, it might happen. Just like the naval war sa West Philippine Sea. Anytime from now, pwede nang mahitabo. Pwede good nang mahitabo. Nga naman, magsalig ang Pilipinas, kaya naaman tayo alyansa sa Amerika. O, wala tayo aircraft carrier, pero atong mga amigo, mga tag-as o ilong, dagko mga aircraft carrier. Now, what will happen if aircraft carrier of China and America met at Philippine Sea? Natural. Atakihon nimo ang kinsa ang huyang. Kinsa ang huyang aning awaya? Pilipinas. Oh, Pilipinas ang hungawan. Unya unsa may buthanan aning mga puntarya aning maugubatan. Ang pantalan og airport. Okay, diha man makaigsoon mga munitions na imba, ang mga fighter plane. Unsa ni dala sa aircraft carrier? Unsa man tabanog dili oy, mga fighter jet, mga fighter plane. Oh, alala magpalupad lugang mga Amerikano anang daladala mga missiles. Oh, mauna gid ani ang makabalan o ang lumbya. Muna ako bana-bana. Kung wala ipag-intervene sa Ginoo, muna bitaw ayaw mo palit properties do sa lumbya. Kay una ginang targeton, ayaw mo paduol pud puntod. Ug kamo na puntod pamakwit na lang mo tingalid asang bukira. Kay mo nang puntarya gyud. And the rule of war ang targeton asa ang ammunition gikan. Asa giimbak. Kay bantay ba mo nga ang lumbya gi-develop ang airport? Pag-usgon ang naval base. Ang under na sa kining program nga, I think it's EDCA or unsa na nga program nga dunay pag-strengthen sa mga alliance sa Amerika diri sa Pilipinas. They have chosen cities where they will put the naval base of America here in the Philippines. So we're going into that direction. If God will not intervene, God forbid, that will not happen in our generation. Kung mapasabot, dito ni sa among mga apo mo buto, ayaw sab. Until such time, the Lord will say, yes, it's time. It's time na for war. Because there's a time of peace, and we are now in a time of peace. And there's a time of war. Do you believe that? That there's an emerging boiling right now, a war
there's a war going on right now. What pa ma-resolve? Ukraine, Russia, Israel, Palestine. And what's next? This is in the prophecy of Matthew 24. There will be wars and rumors of wars. Muna mga kaigsuunan, kung di ta magbantay, ato-ato lang ng plano mga kaigsuunan, dili na siya mo lampos. Wag tay kasiguruhan. The Holy Spirit will let us know what is going to happen. What is going to happen. Personally, sa atong nasod o sa tibuok mga bahin sa atong kinabuhi. This is another encouraging word. Kaya mura ipangulbaan na mo na nuspa na mo diyan sa makabala ng Dagpuyo Subyan. Kaya din is Psalm 20:22-4. This is for 2024. Okay? May He send you help from the sanctuary. Where the help comes from? His sanctuary. Asa mo na yung sanctuary? Ang presensya sa Diyos. May grant you support from Zion. Where is Zion? It's a dwelling place of God. This is where the most secure place is the dwelling place of God. Muna magkaigsunan, kinahanglan na ito mahibalan nga kinahanglan nga ang ato yung tabang aning 2024 from God. Di kang nagyod sa Diyos. Without God, we can't do nothing. Without God, we can do nothing. Magkaigsunan, may He give you the desire of your heart. Asa man na siya gikan? From God. Where's the desire come from? From God. Unsa may ihatag niya? He will bring success to your plan of your desire and make all your plans succeed. Asa man nga plano gikan sa Dios? Kung gikan ang desire sa Dios, kung gikan ang plano sa Dios, sigurado it's a fail-proof. Di gyud ako palpak nga plano igsoon. Pero kung imo-imo ra ng planoha tungod kay gusto na gyud ka kay apiki na gyud ang imong pamati kay murag ni lagpas ta kag kalendaryo, bantay gyud igsoon basin og palpak na. Kay nag-aibog lang ka nga negosyo kay kana dagko ganansya og dili na iyas Ginoo, palpak na basig maghilang kang dugo. Busa magbantay ta igsoon tanan natong mga plano. Allow the Lord. Let the Lord work in our children, work in our lives, work in our church. God will do something new in this new year. Mo kaling a new year because there's something new. Mo ba na itong new year, halagis pamalit o what pa new year, pamalit o bago para pang new year. New hair, new dress. Basta kay new, nabang kurtina kay pag-ugod, New Year. Pero ang batasan, new ba ka? Wasig kurtina lang taman. O, kinahanglan nga ang batasan mo pag-usap. Amen. Kung ignay mong abay, kumusta imong batasan? Di kong tanaw. Kumusta imong batasan? Bag-o na ba? Inanan mo bag-o yun. Amen. Badlungon ka na to? Kananan. Sa man karon? Badlungon gyapon dili na ay. Oh, bag-o na. Oh, kung badlungon ka niya to, buot ka na karon. Kung mukoton ka niya to, mapahiyo mo na karon. Okay, practice. Ayaw ko ni mga bagay. Ay, buot man. Ayaw na lang. Kung kani adto magul-anon kina malipayon gyapon karon bisag lawoy ang sudan. Mabag-o gyud. Amen. Bag-ong tuig bagong kinabuhi, kung sa may bulto sa ng bagong kinabuhi, bagong sakyanan, bagong balag dili, bagong tinaiyahan. Prepare for 2024. We must prepare. That's why, makaigsunan, have you noticed? The analyst of the global peace right now, their peace means war. The analyst ang mga military intelligence karon igsoon. Pangutan-an ang naa sa military. They are preparing for more wars. Expected na magkaigsunan. Why these wars started is because of greed. Human greed. Oh, mao ni ang kuan karon kini calamities ang crisis. This is human man-made crisis. Our farmers produce lots of harvest. But why is it when they come to the market, mas maayo pa punoy ilang lampason ang ilang mga
ang ilang mga gulay, ang ilang mga tanom, kaysa dalhon pa sa merkado. It's, you know what? It's not because of shortage, because of anomaly. Anomalya sa ekonomiya, makaigsunan, hinungdan. Grabing kagutom karon igsuon, mahal ang palaliton. Does the Philippines cannot produce enough rice? We can produce a lot of rice. Can we not produce a lot of sugar? We can produce a lot of sugar. But why is it there's an increasing prices of sugar and rice and other commodities? Hindi mo ras tao makaigsunan. Binuang tinunto ini. Tinunto ini makaigsunan sa tao. Nga ang tao naglisod na unay kalisod. Magtanom ang farmers. Pila ang abono? 1,500 to 2,000. Pila ang iyang talong paliton sa merkado? Barato lang kayo igsoon. Barato kayo. Mahal ang imong investment, gamay ang imong profit. So, panglampaso na lang nila. But, on the other side of the coin, we are expecting makaigsunan, kining spiritual harvest. There will be more revivals as the boiling of the signs and emerging of the signs makaigsunan atong nasinati. Makita nato, there's another bright side of this. People will cry out for hope. I hope it's not too late when they cry out, because moabot ang panahon, sirad-an ang higayon, ang tao mahimong makabaton o kaluwasan. Sa tinuod lang, kining panghitabuan makaigsunan mo tug-an ka nato, hindi natin hawak ang buhay. Because matod pa ni Jeremiah, Lord, I know that people's lives are not their own. It's not for them to direct their steps. It's not our own. Dili gid na ato So ayaw kabalakaw kung sanay dagan sa imong kinabuhi suon, bahala ang Ginoo nay mantigo nga mo tipig kanimo, because your help comes from Him. Ang imong tabang gikan kaniya. Busa makaigsunan, by God's grace, during the pandemic, wa pay community pantry, food pantry. Ang GOKC, Jesus our King na nag-start na taana, nang hatag na tag mga hinabang, wa ta magsalig sa barangay nga ipang channel sa mga churches. We initiated move to help those needy katong nanginahanglan. Usa makaigsunan, God directed our steps. Ang pangutana, kung sa matag usa nato, handa na ba kayo? Handa na ba ako? Alam na this, God will give you new direction this 2024. Ayaw sa ng provision. Ayaw sa na siyang promotion. Direction sa. Because if you're not directed to the right wall, you are putting your ladder in the wrong wall. So, kung klaruhon o sakto man ang direction sa Ginoo, mag-ampo ta, we will have chain prayer and fasting for this new year, and we will pray for direction. Unsa imo instruction, Lord, parang maabot ang provisions, because provisions comes when you follow His new directions. Amen. Just knowing the seasons and the times, like the tribe of Issachar. The tribe of Issachar, makaisunan mao ni ang ilang kinaiyahan. Kini sila may kahibalo bahin sa dagan sa mga pangitabo o nasayod kung unsa ang angay buhaton sa Israel. Nakahibalo sila o kung saan ay dagan sa mga pangitabo. Lord, let us know what is going to happen. Pahibal ami, para di mi kumpiyansa. Bangay-bangay lang mi, kay pareha sa panahon ni Noah igsoon, ang mga tao nagbinyuay, nag-imnanay, nagbinyuay, nagkananay, nangmukbang diri, mukbang dito. They were given into Mary until the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. As it was in the days of Noah. Murag normal lang dito nga. Sa panahon ni Noah, normal lagi kayo. Murag normal lagi kayo. Nga murag walay mga warnings, walay mga sign, as if the calamities, the flood, suddenly came upon them. The wells burst. Ang nabuto ang mga tuburan sa ilaw, syuta, o nagbundak ang mga ulan, o for 40 days, sa panahon ni Noah, nilunok ang kalibutan. Nganong gibuhat to sa Ginoo igsoon? Nganong gibuhat to sa Ginoo? Tungod kay ni adtong panahon ni Noah, sa panahon ni Noah igsoon,
ang nahitabo, makaigsunan, ang mga tao mahilig na sa pagpakasala. Morag ila na lang ning gipamahaw paniud to panihapon. The Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Evil. Kanunay dautan. Wala kay makita rong reels o mga salida, YouTube, maihap lang studlo. Especially sa reels sa Facebook. Puro binuang laway, binastos o puro hinangal. Tinuntok. Mga kaigsunan, mo ni ang hilig sa mga tao just as in the days of Noah. Wa kaantos ang Ginoo. We can see the nature of God. God is righteous and He cannot dili siya makatolerate og sala. Sa naghumpa na grabe na way pagpakaban ang tao. Mas pilion pa nilang lulinghayaw, suroy-suroy kaysa simba. Mas pilion pa sa tao ang kaon-kaon kaysa ampo. Karon gani sa dili pa mga sa una sa di pa mangaon magampo karon ang mga tao sa dili pa mangaon picture taking sa ayo sa nahilabting litson og ang gibayang sa lamisa kay picturean sa siya pirmi ka idukyo makaiso na yung anak na gyud ka hambugiro ang tao pati imong kinaon picture sa di pa mga picture isenda yung ipang pakita na yung panghinambog na sa mga amigo pero di mabayad og utang. Pero grabing pangaon sa restaurant. Di mo hatag sa building. Dito yun sa restaurant, tagko kayo. Mawili sa 500 i-donate, pero dito sa restaurant, tag 5,000. Tag 10,000. Oo. Usara na kakaon. Pagkauba, ihulog na dito sa Puso Negro. Pero, dini sa simbahan. Takuan na gitaan ng 100. O ni ang propensity, ang ila bang hilig, ang ilang inclination, ang tao karon murag yung hilig na gyud ang pagpakasala. Hilig na gyud ang inom, hilig kayong bisyo, hilig kayo ang pangdagmal o pagpasakit sa ubat. Malipay din sila anak. Ganay nasakitan na perwisyo sa ilang kinabuhi. Di ba ta makonsensya na igsoon? Ha? Nandang nasakitan sa itong mga pinuhatan? Wa gyud na panalanginan. Ang mangutan ako sa 2023, pila kay na panalanginan nimo? How many people are blessed because of your testimony, because of your life? Ha? Sige, ikaw lang. Ikaw rin mismo na panlang. Na-bless you ko, Brad. Na-bless you ko. Sige, ikaw lang. Pero klaro ho na to, Ison. Kanang sa simbahan. Muani ka sa simbahan. Pilay na bless, na encourage. Because we are here to encourage one another. We have to accept those people nga debate nila nga di na sila madawat. But this church has an open arms pwedeng dawaton si bisang kinsa. Amen? Wala ta mamili diri regardless of your past, regardless of your 2023 nga record. Wala nato na gitanaw nato diri og unsay mahimo what you will be someday kung imong imbitahon si Jesus sa imong kasing-kasing. So muna mga tao ang ilang hilig magkaison pagkadautan and their heart and was only evil continually. Pero si Noah ang iyang inclination, Noah was righteous man, the only blameless person living on earth as in the time, and he walked in close fellowship with God. Panganduyo na to magkaisonan. 2024, we will follow the example of Noah. Noah was righteous man. He was a blameless man. Dili kanunay siyang matarong o di siya makasalanon. Number 3, and that's very important, the secret of Noah, he walked close fellowship with God. Amen. Kanunay siya, wa pa may Bible, wa pa may ilang basahon kani adto. All their instructions are oral instructions from God. From Adam to Noah, 10th generation, 10 generations na. O ang ilang mga information nga nagadawat is handed down information and knowledge, and God talked to them where He walked closely in fellowship with God. Kanunay siya. Maybe I could imagine si Noah, Lord, sakto ba ni? Kanunay sa mga konsulta, kamo, kapangonsulta ba mo sa Ginoo sa inyong mga plano? Pag naikwarta, kung sa may diretso mahuna-unahan, ang bagoong latest
O basta kay latest bago man gina. Ang bagong latest nga cellphone, latest nga asang suruyanan na sad, asa na sang laaganan, asa ka usa na ka ta, asa ka ta maingon ata magmukbang ron. Mao ba kana kung na kay kwarta? Makadahi ko makaigsunan ang atong igsuon karong simanahan naka-receive sa 211,000, 211,000, 100,000. Abi niyo sa iyang gihuna-huna. Paghatag yun sa atong building. Paghatag sa iyang tithes. Niya paghatag sa alagad. Gibahin niya tulo. Lahi sa sobre para sa alagad. Lahi po ang sobre para sa tithes. Huna-huna ang tithes magaigsunan. Insakto. Walang lagis, walang kulang. Unya, naapay offering sa alagad. Unya, naapoy sa building. Dili nga, ay, ikaw na, gi-specify yung magaigsunan. He walked closely with God. Mangina bata sa pulong sa Ginoo. Magaigsunan. Kaya usahay basta kay mura og apike lihado sa ato mura dili na sa Ginoo galing ako nabati mura sa demonyo galing umingon ang Ginoo nga ayaw lagi na kay masisira ang buhay mo amor basir gid kay Ginoo sa killjoy gid ka ayo oh. Pero og naabitaw problema aputig yung luhod-luhod Ginoo hilak-hilak Ginoo tabangi kung makatrabaho Lord tabangi gid kung makalingkod tabangi gid kung makaayo kung kanang imong inampuan kanang naabitaw ka sa ICU kada adlaw mo na imong klase sa imong hugot gid kay init kay sa tanan makaigsunan sigurado gyud ko wa gyud di gyud makalugar sa talas sa imong utong di gyud makalugar sa talas kanang ngampo kang murag na apihi na gyud kayo. Kana nga klase, that's the intensity of prayer and fellowship. Na Lord, kung imo pa kong buhion, Ginoo, Ginoo, ikaw rin gid akong alagaran, dili nagako nang imbiyan ako sala makapanumpa gid lagi. Kung kana gid unta ang atong klase sa inampuan, Lord, di na gyud ko maglaag-laag, Ginoo, mapatuon na gyud ko, dili ko magbinarkada o magsuroy-suroy sa bisan asa. Kung mapatuo pa lang lagi tag buhaton nato na. Oh. Intahan ng mga bulanon kay matinud-anon. Duha bitaw ka tao, hapit malunod nilang barko. Unya, miingon tong isa ka taong di bulanon, siya nga sano. Kung maluwas kita aning bagyuha sano, kay bagyuhon man to sila ni tabok, nagsakay barko. Maluwas gid ko ani sano, mudagket gid ko kandila sano. Pagtabok nila naluwas gid sila tuod. Ingon dayon si Sano, ang tungbulanon. Nya, mudagkot ka na karon. Siya, may bulanon, kay mutuman. May pa din yung bulanon, kay mutuman. Gidi ay. Usahay nga na lagi. Pag maglingkawas na, ay na. Pero naa sa kaharuay, malimta na. Makita na to makaigsunan. Ang hilig ni Noah, mahilig siya musugot. Mga young people, mahilig ba mo musugot? O mahilig magmugot. Pag sugoon, mugot dayon. O mahilig bagyod mo musugot. Sige ma, ako na naman, way pagkabala ka ma. Ang uban, hilig mo kaayo nga mo hatag. O di na paabtod og Domingo. Hatag diretso. Kaya basig niyang magamit hinuon dayon. Ang uban, mahilig ko mo daig. Sige na sila daig. Lord, salamat Lord. Gilibak na sad ko Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mahilig kayo mo simba. Bisa ko sa mga Lord, hallelujah, praise God. Gikulata ka sa imong bana. Pag uli nimo, kulata ka sa imong bana. May walang yung ka, hallelujah, praise God. Ay, nga na ka mga asawa. Mahilig ikisinuwa mo obey sa Ginoo. Isag lisod na kay nga tahas, pahimuon sa barko. Wa ko kay baho ana, Lord, sa himo anang pwede kadako bago mako man kaya na. Wa ko'y mo himan ana. Pero ang kaliwat niya si Tubal, katong si Tubal makaigsunan, mga doon na mga kahimanan, kay mga ay man to manalsal, mahimo siguro to og kanang power drill nga way baterya. Tingali doon na siguro sa mga usa ka ang mga himan pagpanday. Pero wala gyud madunggi nimo. Kasa. Wa gid sa mo reklamo mo balibat sa Ginoo. Buutan gi kay sinuwa. Matinumanon sa imposible nga sugo o bisan pa man di pagsugo paghimo niyag arka pero sinuwa igsuon. Sinuwa nakit-an niya matinud-anon ang Dios. Giwali gid niya. Walay siya moingon
Nang ning buhat ning tuman ng bagot-bot diwali niya, nagwali siya sa pagkamatarong nga nadungan niya nga pagkamatarong. Ug ning tuo sa Dios nga nahimo siyang one of the least sa Hall of Fame. Adili Hall of Fame, Hall of Faith. Si Noah nahimong heroes of faith. The large boat, the large box, it seems like a box matod pa sa mga Bible scholars. It's not in a form of boat. It's just a box. Walay no rudder, no paddle. Walay kanang bugsay. It's just a box floating. Ang grabe ang faith ni Noah. Lord, ganang timon, bisag asa na paingon. Ako na'y bahala. Ako na'y timon. Ako na mo direct nimo. Ako mo direct ana bisan anang imong barutok, anang imong arka nga gihimo. How much it takes to build the ark? 55 to 75 years. Sayunan ka na. Unya, nagwali po siguro siya for more than 75 years. And he was a preacher of righteousness. And his preaching, makaigsunan, is being nahimong napamatud-an pinaagit sa iyang gibuhat nga pagkamasinugtanon. Masinugtanon gikay si Noah. And this boat represents sa kadakilaan ng katapatan ng Diyos. Makaigsunan, matinud-anon ang Diyos. Nataliwala, walay mo tuon niya. Naapagipipila nga iyang luwason. Makaigsunan, dili sayang ang imong paghagok. Mga ginikanan, pahimangno, kanunay sa imong mga anak. Ang imong mga pag-ampo, kaysa diha nga ikaw magmatinud-anon, apil pa imong pamilya, luwason sa Ginoo. Amen? Let's listen to this song. Dakilang katapatan ng Diyos. Amen? I would like to explain the lyrics because some of us are not Tagalog-speaking people. So matod pa diri mga kisun, dakilang katapatan ang labihang kadako nga pagkamatinud-anon sa Dios. Taliwala sa kangilad sa panahon na pagikaluoy niya nga iyang luwason katong mga matinud-anon di niya pasagdan ini mao panahon. Moingon ka nga way pulos ang pag-alagad, way pulos ang pagmatarong, makaisunan ang mga matarong giandaman o kaluwasan. Giandaman, ang kining ark symbolizes the church. The church, gi-preserve ni Lord. Ang propensity ni Lord, ang inclination niya pagkamaayo. Dili ang Dios dautan. Ayaw huna-huna dautan ang Dios. Nga out of the number of people, why it was only 8 people saved by the ark. It shows the faithfulness of God that for many years God has used Noah that time to preach His kindness. Sadyang kay buti mo ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Napakahabang panahon yon. 55 to 75 years. And for us, in this generation, napakahabang panahon na. Gamay ka pa, ang imong mama nangalagad, sa pila ka tuig ikaw nagpasagad, apan salamat, walay hunong ang iyang ampo para kanimo. Nagpakita ang Dios matinud-anon, nahigmatakaw sa kadlaw, sa dihang nasakitan ka na. Kaingon ka, tinuod yun ang giwali ni mama, ang giwali ni lola. Matinud-anon ang atong Dios. Let's listen to this song.
We thank you, Jesus. Nga bisan praman sa kadautan, hantong mga panahon na panikaw naghimo patimaan, ikaw matinud-anon. We thank you, Father. The door of salvation is still open. Manindog tang tanan magkaigsunan. I would close this message with a challenge. We've been listening the message of salvation for many times, for a long time. God has shown His faithfulness to you. You've been through a lot of pain and hurts. You've been through a lot of problems. But God is faithful. Wala nga gipasagdan ka sa imong sala. Ihulatan ka niya mahigmata ka gikan sa imong sala. Kay gusto niya matilawan nimo ang iyang pagkamay-ugmaon. Oh, let's sing His faithfulness. Is great. Grace, thy faithfulness. Grace, thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Worship Him. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. The ark represents God's faithfulness to us. Would you accept Him as personal Savior and Lord? Dawaton mo ba siya na imong Ginoong manluluwas? Daghan man tingaling kapakyasan. Daghan man ang higayon nga nasayangan. Daghan man ang panahon nga wa ka magmatinud-anon. Apan nagpaglilig matinud-ano ng Diyos, God remains faithful. In your down times, when you cried out to the Lord heard your cries. He will be faithful to you as you acknowledge Him as your Father, and Jesus is your Savior and Lord. Manining mga panahon na mahimo kang muduol o maghinulsol sa tubangan sa Diyos. Buhata ang samang kapatinud-ano ni Noah. Kung imo siyang dawaton, siya na gyud ang imong sundon. O dili mo palabyon ang kahiyunan sa iyang pagkabuutan. Nga himuon nimo siya sa bisan o sa nga panahon na ang imong paminahon o ang imong sundon. So this time I would like to pray for everyone who wants to receive Jesus in their lives. When you receive Jesus, maybe you have received Jesus when you were young, but this time ning higayon na dawatan siya karon to renew your dedication sa atong Ginoo. Moingon ka nga Ginoo, mauni ang higayon. Akong pilion, di na ko palabyon. Ang imong kamaayo, ang imong pagkabuutan, akong pahimuslan, nga mahimong ikaw na akong sundon. Dili ko palabyon ang higayon, na sination ang imong kaayo o pagkamatinudanon. Pasayloa ko Ginoo sa tanang mga binulatan, ug sugod karon ikaw na magauna ning akong kinabuhi. Let me pray for every one of us. Lord, we pray that this time of the new year 2024, you will direct our steps, ikaw Ginoo magagiya sa among mga plano.
Because we don't know the things that are going to happen this year. But help us to be prepared with our relationship with you, close as we can, faithful as we can. By your grace, help us. Ug tabangi kami nga makapadayon niining mong tuiga ug among malagpasan tanang kalisdanan. In Jesus' name. And everybody say, Amen. 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 Walay ka ng Diyos.